Okay mga Lods, magandang araw. Isa rin ba kayo sa mga taong nalilito kung anong battery ang gagamitin sa pag-set up nyo sa solar, or anong gamitin nyo na battery sa solar setup nyo? Okay, pag-usapan natin yan at saka ikumpara natin yung dalawang battery na ngayon sa market, yung kadalasang binibenta ngayon sa market, yung lead acid battery at saka gel type. Pareha lang yun kasi halos the same lang yun sila. At saka LiFePO4 battery or lithium ion phosphate mga Lods. Pag-usapan natin para malinawan tayo kung ano ba talaga ang magandang battery na gagamitin sa ating solar setup mga Lods. Okay, simulan natin sa energy density mga Lods. Yung kung gaano kalaki yung battery, ikumpara natin kung gaano kalaki at gaano rin kalaki yung na i-store niya na energy mga Lods. Sa lead acid mga Lods, napakalaki yung kadalasang lead acid. Bulky yung mga lead acid. Siguro sabihin na lang natin 3 to 4 times ang laki ng lead acid compare sa lithium ion phosphate na battery. Siguro mas mabigat din kasi pag malaki, siguro mabigat rin kasi malaki. Gumagamit siya ng lead. At saka sa lithium LiFePO4 naman, mas maliit siya. Mga 3 or 4 times siya ang liit compare sa lead acid battery mga Lods. So kung maliit lang yung space ng bahay nyo, kaya maliit lang yung lalagyan nyo ng solar setup nyo, siguro mas maganda kung lead acid, LiFePO4 na lang ang nyo, gagamitin nyo sa inyong solar setup mga Lods. At saka sa life cycle naman tayo, yung lead acid nasa 500, minsan nga 300 to 500 lang. Yung nakalagay dyan na umaabot raw ng 1,000 to 2,000, hindi yan naabot. Kadalasan nasa 300 to 500 lang na life cycle yung lead acid na mga battery mga Lods. Compare naman sa LiFePO4, umaabot siya ng 2,000 to 5,000 na life cycle. Kasi makabagong teknolohiya ang LiFePO4 or lithium ion phosphate mga Lods compare sa lead acid. Yung lead acid, siguro sabihin na lang natin na more on established na yung mga company na gumagawa niyan kasi ilang dekada na silang gumagawa ng mga lead acid. Sila nang nagiging standard pagdating sa baterya, lalo na sa mga sasakyan. Pero sa ngayon, yung mga makabagong teknolohiya, siguro mas maganda na yung LiFePO4 kaya lithium, pero mas prefer ko yung LiFePO4. Pero kung siguro mas kayo sa budget, gipit kayo sa budget, or yung budget may lang, pwede na rin siguro yung lithium battery, hindi yung LiFePO4 lithium ion phosphate mga Lods. Siguro sa life cycle panalo yung yung LiFePO4 mga Lods compare sa lead acid. And then sa DOD naman mga Lods, compare natin yung DOD ng lead acid battery to LiFePO4 battery mga Lods. Siguro marami naman tayong nakikita sa YouTube na mga ganitong vlog, pero ginagawa ko na lang to para meron din akong video sa vlog ko ng comparison between lead acid battery and LiFePO4 battery. Sa depth of discharge naman or DOD, yung tinatawag nilang DOD, yan ang kung ilan ba ang enerhiya na magagamit mo from fully charged. From 100%, ilan ba ang pwede mong gamitin? Yan ang DOD, depth of discharge mga Lods. Sa lead acid naman mga Lods, nasa 50% lang yung DOD niya. Pag binabaan mo yan, siguro
mahirapan ka nang mag-charge muli. Kailangan mo na ng yung special charger para ma-charge mo muli yung yung battery. Yung pulse repair ata yun. And then sa LiFePO4 naman, mga loads, kaya niya hanggang 80 to 100% pa nga, lalo na pag may smart battery ka. Kasi smart BMS. Kasi yung smart BMS automatic siya mag-cut off kung ano yung nakaset na parameter doon sa mo, sa software mo or sa apps mo. 80 to 100%, pero kadalasan is 80% ang ginagamit. Nasa 2.8, 2.5 ganun. Naglalaro sa ganyan 2.8, 2.5 na mga voltahe, mga loads sa baterya nyo. Pero sa lead acid 50% nasa 12.1 kadalasan kina-cut off na. Gumagamit din ng LVD. Sa lead acid, need mong gumamit ng LVD kasi ang lead acid is makalumang technology yan, mga loads. Tubig lang, yung special na liquid lang, at saka yung mga plates, wala nang ibang component doon. Compare sa LiFePO4, electronic siya. Electronics yung LiFePO4. Kaya mas maganda or mas mataas yung nakukuha ng depth of discharge ng LiFePO4. Siguro para sa akin, practical siguro yung LiFePO4, mga loads, kasi imaginein mo 80 to 100%. So kung isipin natin, bibili ka pa ng dalawang lead acid para maikumpara mo or maitapat mo sa LiFePO4 na battery. Imagine, sa isang lead acid, mga loads, ang bigat niya ay 3 to 4 times na. 3 to 4 times. 3 times, kadalasan 3 times sa lead acid. So ibig sabihin, dalawa bilhin mo, so 6 times. Malaki ang diferensya sa bigat at saka yung sa laki rin ng battery. 3 to 4 times din ang laki niya compare sa LiFePO4, mga loads. So kung maliit ang bahay lang or maliit ang space yung mo, mas preferable yung LiFePO4 compare sa lead acid. At saka rin, mahaba ang buhay ng LiFePO4, mga loads. So para sa akin, LiFePO4 pa rin ang nanalo, mga loads, compare sa lead acid. Sa charging speed naman, siguro dito parang halos magkatapat sila. Para sa akin nga halos tumapat yung lead acid. Kasi yung lead acid, pwedeng gumamit ka ng mga mumurahing charger sa lead acid. Pero ang maganda din sa lead acid, kaya niyang tumanggap ng malaking amperahe. At saka kaya niyang mag-discharge ng malaking amperahe. Pero sa ibang rin, yung malalakihang BMS, kung medyo mamahaling BMS, kaya naman tumapat sa lead acid or mas mahigit pa nga. Kasi may ibang BMS na aabot ng 200 at saka 100A na kaya niyang tanggapin at saka kaya niyang i-discharge. Siguro para sa akin, halos level lang sila, pero mas lamang pa rin ang LiFePO4 dahil new technology siya. Kaya niyang mag-adjust kung anong ilang amperahe ang tatanggapin niya at saka ilang amperahe yung ibubuga niya. Okay, siguro sa charging speed, pa rin ako. Dito pa rin ako sa LiFePO4 or lithium ion phosphate. Sa bigat naman, dito sa bigat, napakabigat yung lead acid battery. Kadalasan yan, nagtitimbang yan ng up to 30 kilos. Yung 100Ah na lead acid, nagtitimbang yan ng 30 kilos. 25 to 30 kilos. Siguro kalahating sakong bigas or mahigit pa sa kalahating sakong bigas. Mabigat na rin yun, mga loads. Compare sa LiFePO4, nasa 11 to 13 lang kadalasan na bigat yung 100Ah. So para maikumpara mo, para maitapat mo yung lead acid sa
LiFePO4, kailangan mo ng 60 kilogram. While sa lead acid naman, LiFePO4 naman mga lods, nasa 11 lang. So, times 6 pa rin sa bigat ang lead acid. Kaya, mas maganda yung maganda yung LiFePO4 compare sa lead acid. New technology naman. Kaya, kailangan naman gagawa sila, mag-iimbento sila ng bagong baterya. Pero, mas maganda pa yung lumang baterya. Yun lang yung logic na lang na ganyan. Siguro, mo na mas maganda talaga yung LiFePO4. Okay, kung safety naman ang pag-usapan sa dalawang baterya, siguro mas safety pa rin ang lithium ion phosphate. Kasi yung lead acid nagre-release yan ng gas, lead. Alam naman natin yung lead nakamatay yun. Toxic yung lead. Napaka-toxic yun. Dami nang namamatay sa lead. And then while in lithium ion, mas mas safe siya kasi hindi siya nagre-release ng gas na chemical. Pero mayroon din namang mga cases ng lithium ion na nasusunog, pero yung hindi yun sa phosphate kasi may singawan yung phosphate sumisingaw lang pag botulism yung lumulubo siya, may singawan yan. Yung ipapakita ko sa video yung singawan niya. Pero sa mga lead acid, hindi naman masyadong issue yung sunog. Pero yung maintenance lang at saka yung binubuga na gas. Pero sa mga new technology naman ng mga lead acid, meron din namang mga lead acid na naka-valve, yung valve control yung hindi na siya nagbubuga. Pwede siyang ilagay sa loob ng bahay. Pero mas safety pa rin siguro kung pag mag-lead acid kayo, siguro i-separate niyo lang yung hindi madalas na dinadaanan ng tao or pinupuntahan ng tao pag lead acid. Kaya sa akin, sa safety, mas preferable ko pa rin yung LiFePO4. Kasi kung sabihin lang natin nasusunog siya or sumasabog siya, mayroong cases naman ganyan, lalo na pag na butasan, at least nakikita mo yung hazard. Compare sa lead acid, hindi mo nakikita yung gas na binubuga niya. Kala mo lang safe pa doon sa environment, pero hindi na pala. Kaya compare i-compare yung dalawa, lead acid at saka LiFePO4 for safety. LiFePO4 pa rin ako. Okay. And then sa cost naman, siguro ngayon mas bumaba na dahil marami na kasing battery. Mga lithium based na mga battery. Kaya yung mga lead acid napilitan silang bumaba ng presyo. Pero hindi pa rin masyadong baba. Kasi kung ang 100 Ah LiFePO4 nasa 7,000 to 8,500, minsan may 9,000 pag naka-Bluetooth, 9,000 to 10,000. Yung lead acid nandyan pa rin sa 6 to 7,000. So kung bibili ka ng dalawa para maitapat mo yung enerhiya ng LiFePO4, kasi isang LiFePO4 is dalawang lead acid yung katumbas. So aabot pa rin ng 7 times to 14, mas nakakamura ka pa rin sa sabihin nating LiFePO4. Pero pag tipid naman, gipit ka sa budget or wala ka pang budget, siguro pwede na rin ang lead acid kahit 50% lang yung DOD niya, kasi pwede ka namang magdagdag pag magkapera ka para maging 100 na. Pero yung battery mo is 200 para makakuha ka ng 100 na enerhiya or battery energy. Kaya panalo pa rin yung cost sa LiFePO4 compare sa lead acid. Okay.
Sa una siguro, mas nakakamura ka sa lead acid, pero kailangan mo talagang bumili ng isa pa para may kumpara mo sa ah, lithium ion phosphate. So, para sa akin, panalo talaga ang Life PO4 compare sa lead acid. Kaya mga lods, baka naisipan nyo or may tanong kayo na bakit mayroon pa ring lead acid. Mayroon pa ring mga lead acid hanggang ngayon. Kung luma naman yung lead acid at saka bago yung Life PO4. Kasi mayroon pa ring mga taong nagtitipid or sabihin na lang nating kulang yung budget. Yung lead acid mas maganda pag maliit ang budget pa lang. At saka marami namang mga mga sasakyan na gumagamit ng lead acid compare sa lithium na mga sasakyan. Pero sa solar setup natin, mas maganda yung Life PO4 compare sa lead acid mga lods. Okay? Huwag niyong kalimutang i-like, subscribe yung channel natin mga lods. At saka sa mga gusto namang mag-sponsor dyan, okay lang. Handa yung Gcash ko. Basta ipapatuloy niyo lang yung natin, suporta sa channel natin. Okay. Bye-bye mga lods.